Hello everyone, my name is Josh Bustanis, ang inyong ka-OFW. So, halina kayo guys, samahan nyo akong magluto at nakikita nyo naman ito. Di ba? Meron akong pritong galunggong at ng itlog. O, di ba? So, itong mga pagkain na ito, mga kagurang, mga ka-OFW, ito yung namimiss natin sa Pilipinas. O, di ba? So, meron tayong tiramisu. As OFW, siguro na karelate kayo, kung ano yung mga tira-tira, iligpit natin sa ref at kinabukasan, ibang luto na naman. So, ganito ang mangyayari sa ating galunggong na prito yesterday na hindi na uubos. Gawin nating sarsyadong galunggong. Masarap at napaka-masustansya ang ating galunggong, mga kagurang, di ba? So, alam nyo naman, pag sinasabi nating isda, talagang napakasarap niyan. Di ba? Napaka-arte ng mga pusa ko ay kumain ng mga tiramisu habang ako ay talagang pinipilit kong ubusin lahat ng pagkain kasi sayang, di ba? Sayang ang pagkain. Lalo sa atin, lalo sa amo dito sa probinsya, no? Diyos ko, wala din taon may sudaan dito yung taon din, no? Maria Jose. So, itong itlog ay napakasarap nito, napaka-masustansya ang itlog nito, lalo na itong itlog ng Bahraini eggs, di ba? Napakasarap. At lalong-lalo na sa ating mga kabaligan, napakasarap ang itlog, kainin. Halina na, samahan niyo ako magluto. So, unang-una mga kagurang, meron tayong tomato. Medyo damihan-damihan natin ang kamatis kasi ito yung bida sa lahat, no? And of course, ang ating sibuyas. At meron din tayong bawang. At ito yung sili. Kung gusto nyo maanghang-anghang, medyo lalagyan nyo na sili, eh. Optional lang siya. So, ngayon, ato siyang durug-durugon. Ganyan. Medyo maliliit or pino ang ating pag-chop-chop ng ating mga ingredients, diba? Okay, ganyan lang. Kasi kailangan aluhin natin yan. Ganyan lang siya, no? So, halina kayo, mga ka-OFW. Samahan nyo akong mag-chop-chop ng ating agahan this morning. So, yan. Ganyan lang ang pag-chop-chop. Pag medyo galit kayo, ganyan. Ibuhos nyo yung galit nyo sa pag-chop-chop. At talagang mabilis lang po madurog. O, diba? So, ang ating kamatis, hindi natin tanggalan ng seeds kasi kailangan natin ng sauce, no? Yung, ang nagpapasarap nito yung katas ng kamatis. O, diba? So, kung wala kayong kamatis, meron namang mga nasa lata. Kung wala kayong fresh, pero dito sa kaharian, napakamura ng kamatis. Dito sa Middle East, napakamura lang po ng mga sahog like kamatis, sibuyas. Gusto nga namin magpabagahin ng ganitong sibuyas or mga bawang-bawang sa atin, no? Kaso nga lang, baka naman pagdating sa Pilipinas, namumunga na sila sa loob ng karton. Diba? O, ganyan lang mga kagurang. So, ang ating sili. So, yan. And of course, painitin na po natin ang ating mahiwagang kawali. So, ayan. So, kung kailan ako katagal sa Bahrain, so ganito din siya. 30 years na siya dito sa akin. Diba? Napakasaya ng morning ko nang dahil sa aking mga pusa na nag-aaway-away sila lagi nang dahil daw kung sino daw ang magkaroon ng mas magandang exposure sa kanilang channel. Anyway, so lagyan natin ng konting mantika. Ganyan. So ayan, mainit na po ang ating kawali. So ilunod na natin. So, ganyan lang ang paggisa ng ating mga ingredients. Ilunod na rin natin lahat-lahat. Yung ating tomato and of course ang ating pang-anghang. Actually, yung mga nagsasyado, mga kagurang, mga ka-OFW, hindi naman nila nilalagyan na sili, pero ako, nagsisili ako kasi alam niyo mga kagurang, mga ka-OFW,
masarap pala talaga yung kumakain ka lagi ng maanghang. Kasi, nakaka-burn pala ng fats yung anghang. Diba? At saka, masarap pakiramdamin. Masarap ang pakiramdam sa ating tumbong pag maanghang. Joke lang. Joke lang. Huwag masyadong seryoso sa mga sinasabi ko, ha, mga ka-OFW, kasi minsan talagang nagjo-joke ako. Hindi ko mapigilan na may mga pakunting pailan-ilang mga joke, di ba? So, ayan. So, takpan natin ng mga 1 minute. Palutuin muna natin. So, ayan. Luto na po ang ating kamatis. So, durog-durogin pa rin natin para mas masarap at talagang lumalasa siya. Ganyan. Anyway, ganito talaga ang life ng mga OFW, no? Lalo na pag may trabaho. So, kung gusto nyo makatipid, sa mga nagtitipid dyan, so nagluluto-luto talaga. So ganyan lang siya. So ngayon, lagyan natin siya ng patis. Ganito lang, patis lang ang ating pangpalasa, huwag ng asin kasi hindi naman yung isda natin ay may asin na yon, so huwag nang maglagay ng asin, o di pa. Ganyan. Now, dagdagan natin ng tubig. At pakuluin po natin. Diba? So, ngayon. So, ayan. Kumukulo-kulo na siya. At idagdag na natin ang ating itlog. Depende sa iyan kung maraming itlog ang gusto nyo mangyayari. So, yan, ganyan. At, lusawin lang siya ng ganon, diba? Hanggang lumalapot. So, kung kulang pa, dagdagan nyo na lang. Kung kulang pa ng egg. So, I think that's enough. Siguro okay na ito kasi malapot-lapot na siya. Ngayon, tiplahan natin ng pamintang durog. O diba, kayong mga paminta dyan, ha? Huwag na kayong magtago. Charot! Mga paminta daw. Yung mga paminta, may tinatawag silang pamintang buo at saka pamintang durog. Diba? So, ganyan. Yan na yung sarsa niya. So, ngayon, ang mangyayari sa ating pritong hindi naubos, ay talagang naging social na siya. Charo! At ang bitchin pala, huwag mo kalimutan kasi talagang bitchin is life. Sa atin, sabi nila bawal daw mag-bitchin kasi nga, buto daw yan ng mga kalabira. Iwan ko. Pero bakit naman yung mga Thailandie talagang kutsa-kutsarang bitchin ang inaano nila? But anyway, naniwala pa rin ako sa mga kasabihan na yung talagang wag lang yung sobra-sobra kasi pag sobra-sobra ay hindi na po maganda, diba? So, slight lang. So, tikman natin. Ang sarap. Maanghang-anghang. Diba? Konting bitchin pa. Chas! Medyo kulang ng konti. Ayan.
Yan na yung sarsa niya. Ilunod na natin ang ating isda. So, kailangan lumubog siya sa, yung iba mga kagurang, yung tinatoppings lang nila tong pero ako mas masarap pag pinapakulo. Sinasama ko yung isda na pakuluan. So, ngayon, ganyan. Hayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo para kumunti yung sabaw at lumambot yung isda kasi matigas tong isda kagabi pa. Tsaka na-ref ko pa siya. O, diba? Ganyan lang. So, taran! Ayan mga ka-OFW. Luto na po ang ating sarsyadong galunggong. So, tikman natin kung talagang sarap. Tamang-tama lang yung lasa mga kagurang. Hindi siya maalat. At yung anghang talagang lumalaban at nararamdaman mo talaga yung anghang. So, bawal sa atin ang mga maalat, di ba? Lalo-lalo sa ating may mga matanda na tayo, mga gurang na tayo, di ba? Bawal natin ang maalat. Kaya, huwag mag-asin, no? Lamig kayo, Ayoko na. Try nyo itong ganitong luto lang, no? Kung may mga tira-tira kayo mga isda dyan. Ang sarap, di ba? Pero bakit naman kasi pwede daw tayong kumakain ng itlog na maalat ay mga kabalingan. And that's it for today's vlog. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo naman ang aking mga vlog na mga walang katuturan, pag-click naman yung subscribe button dyan sa baba at para naman dumami tayo at maging masaya. Thank you so much for watching. God bless. Bye-bye.